Right? Good morning po sa lahat. Yan. So, napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And talaga namang patuloy tayong ginabayan sa buong linggo na nandiyan siya sa atin. Okay? So, ngayong umaga po ay tayo po ay magsisimula na sa ating Sunday School. Nakaraan ay sinabi na ko ni Pastora na ako mag-Sunday School. Sabi ko, sige, kaya to. Medyo na-busy lang sa aming munting tahanan. Pero, naman, goods naman. Okay, so, ngayong umaga po, bago po tayo magsimula ay samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat sa bagong tugan. Samahan niyo kami, Panginoon. Sa aming Panginoon, pagsisimula, Panginoon, kayong mahura, Panginoon, kayo siya makita, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, kayong maluwalhati, Ama. At pinadalahan ko, Panginoon, sa aming pag-aaralan ng mga patuloy ito. Bigyan ng katalinuhan po at sa aming lugar upang maintindihan, Panginoon, at may sa puso at may sa buhay, Panginoon, ang inyong mga salita, Ama. Maraming salamat, Tuhan, sa umagang ito. Pagpalaan niyo para sa aming lugar. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so ngayong umaga po ay pag-aaralan natin yung mga paraan upang labanan ang stress. Yan. Kasi baka mamaya kulang ako sa oras. Kulang sa alas 12. Sabihin mo kasi matatabi mo, stress ka na ba? Ngayon. So, labanan natin ang stress. Okay, so mga paraan upang labanan ang stress. Ito po yung number 1 ngayong problema ng tao. Diba? Hindi ang pagkain kasi, damit, ay talaga namang kung pagtatrabahuhan mo ay makukuha mo. Diba? Pero ito yung stress, kahit hindi ka magtrabaho, darating at darating sa'yo. Diba po? So, ganun po. Diba? So, stress tayo sa pamilya, stress ka sa mga gawain, sa bahay, stress ka sa iyong kapatid, sa kapamilya, kapuso, kung ano pa. So, napakarami ng aspeto ng stress. Diba? So, ito po yung mga paraan upang labanan ng stress. Mga ilan sa paraan upang labanan ng stress o pagkabalisa. Kapag sinabi natin stress, pagdating sa Bible, okay, walang ibang pwedeng magsalita ng stress siya ay kundi si Paul o si Pablo. Diba? Si Apostle Paul. Diba? So, pagdating sa stress, so maganda yung pag-usapan yung buhay niya. Diba? Dahil sa lahat ng apostol, siya ay nakaranas ng pinakamaraming kahirapan. Siya ay nakidnap, binugbog, diba? Tinugis, para patayin, kinulong din siya, dami. Inakusahan, tapos muntik na rin malunod, diba? Nakagat ng ahas, diba? Yung sa barko yung sila, pagkagat ng ahas, sabi ng kasamahan niya doon ay patay ng tao ito. Pero hindi umubra yung kamandag. Diba? May karamdaman siya na hindi halos gumaling. Kumbaga, ang dami niyang pinagdaanan at mas marami pa. Diba? Kung may magsasabi na stress ako, walang iba kundi si Apostle Paul. Pero hindi po yun yung kanyang ginawa. Hindi po siya nagreklamo sa Diyos. Kundi ito po yung kanyang sinabi. Okay? Sabi niya, how to handle stress. Una-una po ay refuse to worry about anything. Huwag tayo mabalisa sa lahat ng bagay. Diba? So, dahil alam mo yun yung pinanggagalingan ng stress, ay yung pagkabalisa sa lahat ng bagay. Ano kayang kakainin ko bukas? Ano kayang susuotin ko bukas? Diba? Ano kayang ititinda ko bukas? Diba? Ano kayang sa mga nag-aaral, ano kayang baka may exam kami? Diba? So, nag-worry ka sa lahat ng bagay. Ang sabi po ni Pablo, refuse to worry about anything. Huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Ang sabi po sa Filipos 4:6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Diba? Kung babasahin natin, may nabasa ba tayo yung exemption? Diba? May nasabi pa dyan na pagdating sa pamilya, ay kailangan nating hindi isang tabi. Pagdating sa kung anumang sa love life, di ba? So, sabi diyan, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa lahat po ng bagay, walang exemption po. Di ba? So, huwag po tayong mag-alala sa lahat ng bagay. Kumbaga,
ipag sa Diyos natin yung lahat ng bagay. Do not refuse. Diba? Refuse to worry about anything. Okay, so unang-una po, bakit kailangan hindi tayo mag-worry sa lahat ng bagay? Bakit hindi tayo kailangan ma-stress? Dahil ang pag-worry ay unreasonable. Di ba po? Hindi po makatwiran ang pag-alala. Kumbaga walang logic, walang sense na mag-alala ka. Di ba? So, sabi sa Mateo 6:25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Diba? So, refuse to worry about anything. So, worry is unreasonable. Hindi makatwiran na mag-worry ka. Diba? So, na-realize ko na, kumbaga, yung damit, pagkain, pera, ay ito yung mga dahilan minsan kaya lumalayo tayo sa Diyos. Diba? Pansinin natin sa talata dyan na mas mahalaga ang katawan kaysa sa damit. Diba? So, ibig sabihin nun, yung priority natin. Ano ba yung priority natin? Ay, hindi mo na ako sisimba ngayong araw kasi wala akong may susuot. Mali. Diba? Ang priority mo pala yung damit, hindi yung mismong katawan. Ay, hindi naman yan ang kailangan ng Panginoon eh. Ang kailangan ng Panginoon, ikaw eh. Diba? So, do not refuse to worry about anything. Okay po? So, mas yung ating pong tawag ito, yung ating pong pinaka-priority dapat yung katawan. Hindi kung ano. Di ba po? So, huwag tayong mabalisa tungkol sa ating kakainin, iinumin, upang tayo ay mabuhay. Okay? So, number 2, letter B, bakit ang worry is unnatural. Hindi po normal sa tao na mag-worry. Di ba? Hindi tayo kumbaga ipinanganak o ginawa ng Diyos upang mag-worry. Okay? Kasi may stress ka lang kapag mag-worry ka eh. Kapag mapabalisa ka. Di ba? Ang pag-alala ay hindi normal. Bakit? Tayo sa lahat ng creation ng Diyos, tayong tao ang hindi nag-alala. At tayong taong mga nag-aalala. Di ba minsan? Ang ibon, hindi naman niya nag-aalala. Nilikha din naman niya ng Diyos. Kalabaw, pusa, aso. Di ba kung ano lang yun nandiyan sa kanila? So kaya, kumbaga, huwag tayong mag-alala. Diba? May nakita ka na ba ang bata na nung pinanganak siya, nag-alala na siya, ano kayang kakainin ko, ano kayang dididiin ko, ano kayang inumin kong gatas? Brand kaya simula hanggang sa paglaki? O bakit man may makabona ako or ano ba mga mamahaling gatas? Kami kasi kape lang eh. Yung gatas namin itim. Kape. Nung tiglang tumawa si Maika, siguro parang ano yung kape. Feeling ko favorite. Di ba? May nakita pa tayong baby na nag-alala. So simula pa lang, ipinanganak tayo ng Panginoon na huwag na mag-alala. Di ba? Bakit pagtanda mo, nag-aalala ka? Kaya ako ngayon talagang sabi ko, ito pala, habang ginagawa ko ito, talagang, as ako mismo yung recipient, ako mismo yung receiver. Diba? Tumatama sa akin na, Lord, salamat dahil patuloy mo akong pinapaalalahanan na huwag mag-alala. Diba? Simula sa pagkabata, sa pagkapanganak sa atin ay, yung ating natural, yung innate nature natin ay hindi mag-alala. Sabi sa Mateo 6:26, mas dali nyo ang ibon, mga ibon. Hindi sila nagtatanim, hindi umaaniman, o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Alam niyo po, ito yung kapag minsan sa bahay, sasabi ko, naku, wala naman akong budget na kailangan, may mga bayarin. Tapos biglang dumating si Sir Jerome, lagi lang sinasabi na, ang ibon nga, pinapakain ng Diyos. Ikaw ba kaya? So ito yung favorite nga sinasabi sa akin, di ba? Sa Mateo 6:26, mas dali yung mga ibon, hindi sila nagtatanim, hindi umaaniman. O kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos na nasa langit. Kumusta kaya tayo? Di ba? Na tayo mismo kanyang anak. O yung mga ibon nga, pinapakain, how much more na tayo kanyang mga anak. Kaya makakaasa po tayo na ibibigay ng Diyos ang pangangailangan natin po. Diba? Letter C, refuse to worry about anything because worry is unhealthy. Ang pag-aalala po ay hindi
kumbaga, hindi siya nagiging healthy sa atin. Ayon sa statistic, ang pag-aalala, ito yung minsan yung dahilan, yung pag-worry, ito yung dahilan ng pagkakasakit. Di ba? Healthy ka naman, pero bakit kakasakit ako? Kasi nga, nag-aalala ka. Di ba? So, hindi tayo naka-design doon. Kasi unhealthy yung pag-aalala. Okay po? Sabi sa sa Kawikaan 14:30, ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan. Di ba? So, tinan mo yung katabi mo, malusog mo yung katawan niya. So, may payapang kaisipan yan. Di ba? So, in short, kapag nag-worry ka, magiging unhealthy ka. Diba? Dahil ang payapang kaisipan o isipan ay nagpapalusog ng katawan. So, depende sa iyo kung anong i-feed mo sa utak mo. Diba? So, nagiging healthy po tayo kapag wala tayong iniisip. Diba po? Makakatulog ka ng maayos. Alas 9 pa lang, tulog ka na. Diba? Ay kung nag-aalala ka, ano kayang iniisipin ko bukas? Diba? Halimbawa sa mga estudyante, kailangan ako mag-aral ng mabuti. Kasi kapag hindi ako nag-aral, baka hindi ako makapasa. Kapag hindi ako nakapasa, hindi ako makakapasok sa magandang eskwelahan. Kapag hindi ako nakapasok sa magandang eskwelahan, hindi ako magkakaroon ng magandang kinabukasan. Hindi ako magkakaroon ng magandang bahay, maayos na pamilya. Doon pa lang sa pag-study mo, ganun na yung pag-iisip mo, di ba? Abot na hanggang future yung ano mo. So, yun po, worry is unhealthy. So para maging healthy po tayo, huwag po tayo mag-worry. Huwag po tayo mabalisa. Di ba? So ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan. Number 2, how to handle stress? Talk to God about everything. Makipag-usap ka sa Diyos sa lahat ng bagay. Di ba? So ang dami kasi sa atin kapag stress. Yung lagi sinasabi ni Pastor, yung panandali yung pain reliever lang, kumbaga. Di ba? Stress ka, pupunta ka sa labas. Di ba? Doon ka magliliwali o anong gagawin mo doon. Pag uwi mo, stress ka pa rin. Di ba? Nagastos ka pa. Okay? So, yan. Yan. So, tayo ma-stress. Kaya nyo na ilaw. Talk to God about everything. Siguro may nakababa lang ng switch ng kalahati na ibaba. Sabi po sa Filipos 4:6, sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Yan po. So, huwag po tayo mabalisa o ma-stress. Makipag-usap tayo sa Diyos at hingin ang lahat ng kailangan ng ating mga hinaing. Talk to God. Makipag-usap po tayo sa Panginoon. Di ba? Di ba yung, pansinin ninyo, yung bata, di ba? Kapag kailangan ng pera yan, pupunta yan sa kanyang magulang, sa kanyang ama o sa kanyang ina. Hindi siya nag-worry kung yung kanyang magulang ay may ibibigay o wala, basta hihingi yan. Di ba lagi siya sabi ni Pastor, si Prince, kapag naghingi talaga, wala siyang pakialam kung meron o wala ang bulsa mo, basta maghihingi siya. Diba? So parang ba? Diba ganun po? Tingin po natin sa Diyos kung ano yung kailangan natin. Diba? So bahala na ang Panginoon na mag-provide ng lahat basta tayo humingi sa Kanya. Sabi sa taga-Pilipos, sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Diba? So kailangan natin ng financial. Ako kailangan ko yan. So talagang hinihingi ko sa Panginoon, alam niyo po, araw-gabi talaga ang prayer ko. Nakakatawa isipin, pero kailangan talaga. Financial, kasi nga, tinan niyo naman yung bahay ko, diba? 80% pa lang. So, imbis na dapat sana nasa rooftop ako, paupo, baka may kape eh. Kasi di pa tapos yung tama yung terrace, di wala pa. Di ba? So, hingin po natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan. Huwag po tayong mahiya na humingi sa Diyos. Di ba? Gaya ng isang bata, basta humihingi yan. Di ba? So, ganun po. Sabi sa Santiago 4:2, hindi ninyo kakamtan ng inyong minimiti dahil sa kayo, hindi ninyo nakakamtan ng inyong minimiti dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Kaya pala minsan, bakit parang
Di ba, iniisip natin, bakit siya ganito? Bakit siya ganon? Eh, bakit siya meron? Bakit ako wala? Eh, baka naman kasi hindi ka humingi. Di ba? Baka naman kasi hinihintay mo pa na sabihan ka ng Panginoon, o anak ko, ito sa'yo. Di ba? Ito nga, hindi ako humingi. Binigyan ako. Pero hiningi ko na ngayon. Di ba po? Di ba? Bakit nagsiselos ka? Bakit siya meron? Eh kasi siya humingi eh. Di ba sa magkapatid? Bakit siya meron? Eh humingi siya eh. Malay ko ba na akala ko wala ka na? Di ba? Baka meron ka pa pala, kaya hindi ka pala hihingi. So, hingin po natin sa lahat ng ating mga kailangan sa Diyos. Di ba? So, humili tayo, maliit man yan o malaki. Walang maliit o malaki sa Diyos eh. Kaya niya ang lahat. Di ba po? So, number 3, yan. So, 4 na po ito. Number 3, thank God in all things. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay. Para maiwasan na yung stress, pasalamatan po natin. Ang buhay po natin ay para tayo isang train. Diba? Yung buhay natin parang tinatahak natin ng dalawang riles. Ang isang riles, ito yung good side. Ang isang riles, ito yung bad side. Diba? Ano ibig sabihin nun? Dapat ba kailangan ako magpasalamat dahil nagkaroon naman ng cancer? Dapat ba kailangan ko magpasalamat dahil merong nawala sa aming pamilya? Bakit ganon, di ba? Kasi thank God in all things. Ang ibig sabihin po, magpasalamat ka dahil sa sama ng mga nangyayari sa buhay mo, ay meron pa rin mabubuting ginagawa ang Panginoon. Amen. Di ba po? Ang buhay po natin parang linis. Dalawang tinatahak natin, good things at saka bad things. Sabay po yan. Sabi nila, di ba, ang tinatahak natin minsan maayos, sa dulo naman medyo maluwag. Hindi po. Ang buhay po natin, sabay natin tinatahak yan. Di ba? Sabay po natin tinatahak. Bakit? Para doon mo ma-realize yung kahalagahan ng isa. Di ba? Imagine mo, di ba sabi nyo ni Tekla ba yun? Niya, para maipasayos yung pangit, tumabi ka sa gwapo. Di ba? Parang gano'n. Di ba? So para maipasayos yung good things, dapat nandun din yung bad things. Di ba po? Mali po yung kaisipan na, ay, ang buhay natin, ang tinatahak, ngayong taon ay mabuti, sa sunod na taon, maluwak na yan. Hindi po. Dalawa po yan sabay lagi. Para ma-realize po natin yung kahalagahan ng isa. Di ba? So, alam niyo po, ito yung sinasabing thank God in all things. During pandemic, talagang nangyari ito. Di ba, pandemic, ang daming nawalan ng trabaho. Pero, di ba pansinin niyo yung isang TikTok sensation na si Kaby Lane ba yun? Yung nagaganon lang? Yung nagaganon-ganon lang, yung hindi siya sasalita yung negro, di ba? So, during pandemic, di ba? Yung bad things, natahak niya. Pero during pandemic, yung good things, natahak niya rin. Di ba? So, doon siya sumikat. Nawalan siya ng trabaho kasi nga, nagsara yung kumpanya. Pero doon siya sumikat. Di ba? Nag-TikTok lang siya. Yung mga kailangan na madali namang gawin, ginagawa niya lang ng video, di ba? So, ang daming nagkaroon ng opportunity. So, parang ganyan po. Sabi ko sa unang Thessalonica 5:16, lagi kayong magalak. Laging manalangin at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga kay Kristo Jesus. So magpasalamat po tayo sa kahit na anong mangyari na buhay natin. Di ba po? So huwag po tayong magtampo na anong nangyari. Ito, huwag po tayong lumayo sa Diyos. Magpasalamat po tayo dahil meron din good things na kasabayan. Di ba? Yan parang linis. So may good things din po na kasabay. Last po, how to handle stress. Una, refuse to worry about anything. Huwag po tayong mag-alala sa lahat ng bagay. Kasi ang pag-alala, sabi niya, worry is unhealthy, unnatural, at saka unreasonable. Pangalawa po, talk to God about everything. Kausapin mo ang Panginoon sa lahat ng bagay. Pangatlo, magpasalamat ka sa Panginoon sa lahat ng bagay. And pang-apat, think about good things. Di ba po? Ang isuksok mo sa sarili mo, sa utak mo, ay yung mga magagandang bagay. Di ba? Kasi kung isisuksok mo dyan kung anong mga kasamaan, ayan ang magagawa mo.
Di ba? So, naguguri tayo. Di ba tayo mga tao naguguri sa water pollution, air pollution, food pollution, pero hindi tayo naguguri sa ating mind pollution. Di ba? Hindi tayo naguguri sa ating mind pollution na kung saan ito yung pinakadelikado. Kung ano kasi sinasaksak mo sa isipan mo, yun yung magiging ikaw balang araw. Di ba? Sasaksak mo na, ay, wala akong mararating. Eh, talagang wala akong mararating. Pero sasaksak mo sa sarili mo na kahit na anong mangyari, mag-aaral ako. Magsisikap ako, mag-working student ako. Diba? So, ganun po. Diba? So, ako ay third year college. Kumbaga, third year college kasi si Prince, hindi na eh. So, tinanim ko sa isipan ko na mag-aaral ako. Diba? So, nagtapos ako. Ganun po. Nung third year college, second year college, nung niligawan ako ni Mitch, tapos sinagot ko siya. Nung sinagot ko siya, tapos ngayon nalaman ng mga magulang niya na buntis siya. So, nag-usap yung mga both side, parents ko, parents niya. So, tinanong, sabi niya, anong gusto niyo? Pakasal? Sabi ko, hindi po muna siguro. Sabi ko, yung ipapakasal ko na budget para sa pakasal, i-aral ko muna. So sabi ko, gusto ko po kasing mag-aral. Yung din mismo na yun, yung time na yun, parang malapit nang mag-close ang enrollment sa Rojas, PSU Rojas. So pag sabi kong mag-aral talaga. So nag-aral po ako. Diba? So kung nagpakasal ako, so siguro baka may magandang nangyari. Pero siyempre, ito yung plano ng Panginoon, tsaka ito yung sinasaksak ko sa isipan ko, na ako ay makakapagtapos. So, nakapagtapos. Diba? So, ano po yung iniisip mo? Yun ang nagiging ikaw. Diba? Think about good things. Sabi sa Pilipos 4:8, bukod yan, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Yan po yung lagi isaksak natin sa isip natin. Yung bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Huwag po yung stress. Diba? So, dahil kung ano yung iniisip natin, yun ang magiging tayo balang araw. Diba? So, yan po yung pasok natin. Ay, ako gagawa ng ganito. Kasi alam ko magiging masama ang resulta niyan. Diba? Maging marangal po tayo. Maging matuwid po tayo sa lahat ng bagay. Diba po? Sabi sa Pilipos 4:8. Ang sabi ni may isang sabi niya, if you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. If you look God, you'll be at rest. Diba po? So, mga kapatid, isipin po natin yung mga magagandang bagay. Huwag tayong tumingin sa tao. Sabi niya, if you look at the world, you'll be distressed. May stress na po tayo kapag tumingin tayo sa mundo dahil ang mundo ay puno ng problema. Diba? Kapag tumingin ka sa tao o tumingin ka sa sarili mong kakayahan, ay may stress ka lang. Diba? O mag-worry ka lang. Diba? Pero kapag tumingin ka sa Diyos, ay magiging maayos ang lahat. Magkakaroon ka ng kapayapaan, maiwas ka sa stress sa buhay. Diba? So isipin mo lagi na ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Diba? So parang kagaya ng buhay ni Elijah, diba? Yung kanyang yung kanyang tawag dito, kanyang tao na si Elijah. Dalawa sila, Elijah. Di ba ano sabi ni Elijah kay Elisha? Sabi niya, boss, di ba? Parang sabi niya, marami tayong kalaban. Pero ano sabi ni Elisha sa kanya? Di ba? So, hayaan mo, di ba? Sabi sa mga Roma ngayon na mas marami tayo kaysa sa kanila. So, nung minulat niya yung mata niya, diba, nung pinag-pray siya ni Elisha, ay nakapaligid pala yung kawal ng Diyos sa buong kapaligiran. So, mas marami. Di ba po? So, kung ano po yung iniisip mo, kung ano yung tinatanim mo sa isip mo, yun ang magiging ka. Baka doon ni Elijah, di ba? Natakot siya kasi pagtingin niya sa harapan, ang dami nilang kalaban. Pero si Elisha, yung kanyang kaisipan ay nasa Diyos. So, hindi siya natakot doon. Diba? Sabi niya, huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. Okay po? So, imagine mo, pareho silang nasa sitwasyon. Si Elijah at si Elisha. Pero magkaiba sila ng kaisipan. Diba?
So, ibig sabihin pala, nagmamatter yung kaisipan natin. Di ba? Nagmamatter yung kaisipan tayo. Nung anong pandemic, pare-pareho tayo nasa sitwasyon, hindi lang tayo, buong mundo. Pareho tayo nasa sitwasyon. Pero bakit may mga nasasabing salamat nagkaroon ng pandemic? Kasi yung kanilang kaisipan iba eh. Di ba? Meron nagsasabing, naku, itong pandemic na ito, matinding nagawa niya sa akin. Di ba po? So, ibig sabihin, yung pag-iisip natin, yung kaisipan natin, ay yun yung nagmamatter sa atin. Kasi po nagsisimula ang labanan sa isip eh. Di ba? Sinasabi ng demonyo na, ay, hindi mo kaya yan. So, hindi mo talaga makakaya. Pero kapag nilabanan mo, kaya ko to, makakapagtapos ako kahit anong mangyari. Makakapagtapos ka. Di ba? Napakaraming mga successful sa buhay at nagsasabi na dahil sa kanilang kakayanan, di ba, at sa tulong ng Diyos sila ay naging successful. Okay? So, to handle stress, yan po yung kailangan natin. Refuse to worry about anything. Talk to God about everything. Thank God in all things. And think about good things. Okay ba? Para maiwasan po natin ang stress sa buhay. Panginoon, maraming salamat naman na patuloy kami sinamahan. Panginoon, patuloy kami binigyan, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, wisdom, Panginoon, kung paano namin palabanan ng pagkabalisa, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na ipuprovide niyo ang lahat, Panginoon. Salamat, Lord, dahil tinuruan mo kami, Panginoon, na hindi kami mag-worry sa lahat ng bagay-ugat, kundi magpasalamat kami, Panginoon, at makipag-usap sa inyo, Panginoon, sa lahat ng bagay, at i-feed ang aming utak, Panginoon, ng mga magandang gawa ninyo, Panginoon, sa mundong ito, God. Maraming salamat, Ama. Patuloy kami ingatan, samahan niyo kami, Panginoon, sa aming pangalawang gawain, Panginoon. Pagpalain niyo pa sa aming lugar ito. Maraming salamat dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Good morning po.